malinaw na revelation mula sa Diyos. Kaya tinawag siyang silence. Ngunit ang kasaysayang nangyayari dito ay naglatag ng groundwork para sa pagdating ni Jesus. So although na wala pong revelasyon, wala pong propeta, pero yung mga event na nangyayari may malaking kinalaman doon sa pagdating ng ating Panginoon Jesus, na kung saan nagsimula ang sulat ng mga apostol patungkol sa ating Panginoong Hesus sa New Testament after the 400 years. So alamin po natin yan mga kapatid, sapagkat napaka-importante nito na isang panahon mga kapatid na hindi natin pwedeng isalang-alang o pabayaan na lang. Walang propetang katulad ni Isaias, ni Jeremias o ni Ezekiel. Hindi ibig sabihin na walang ginagawa ang Diyos. Tahimik sa prophetic revelation, pero aktibo siya sa history preparing the world to Messiah. So tingnan natin mamaya yan, bakit ko sinabi yun? Na tahimik ang Diyos ito pagdating sa prophecy, no? Pagdating sa mga revelation, o gusto niyang gawin, prophetic sense. Pero mga kapatid, sa history po, makikita natin mamaya na God is preparing o nagmamasid kung kailan yung timing ng pagpasok ng Misaya at ano po yung importance na dapat natin itong malaman at ano ang kinalaman nito sa pagbasa natin ng New Testament. Tumahimik ang propesya, nang tumahimik ng propesya mga kapatid, lalong lumakas ang pagnanais ng Israel para sa tagapagligtas. Ay, tingnan din natin mamaya bakit na sinulat natin yan dyan. Ang mga institusyon matatagpuan sa New Testament ng synagogue, Pharisees, Sadducees, Sanhedrin, Roman rule ay bunga ng panahong ito. So ibig sabihin mga kapatid, bago ang New Testament, wala pa yung mga sinagogue, mga Pariseo, mga Sadduceo, Sanhedrin. Wala pa po yun. Sila po'y lumitaw dito sa panahon na ito. Ibig sabihin, wala sila sa Old Testament. Wala pong Sanhedrin, walang Pariseo, walang Sadduceo doon sa Old Testament na sa kasulatan. Walang direktang reference sa Biblia. Of course, kapag wala namang canonical book sa loob ng 400 years. Kaya wala tayong makitang libro, maliban na lang doon sa version ng Catholic. Nililagay nila yung 6 additional books. Nakikita natin doon yung Maccabean Revolt. Kita natin na revolt ng mga Maccabees. Doon yun nila nilagay. Pero sa 66 books na kinanonize, ay wala pong yung Maccabean Revolt na nakasulat. So wala po tayong reference dahil walang libro po ng panahon na yon. According sa 66 books na. Dito mga kapatid, nakasabi nga natin kanina, sabi sa Amos 8:1, I will send famine, not of bread, but of hearing the words of the Lord. Ito yung famine. Ito yung panahon na yun, mga kapatid, kung saan magwat ang Diyos, hindi siya nakipag-usap sa loob ng period na ito. At ang huling message ni Malakay sa 3:1, sabi niya, a promise of the coming messenger. Yan po si John the Baptist. Sa Luke 3:2, the words of God came to John, signaling the end of silence. Kaya kung titingnan mo mga kapatid, nang dumating si Juan, natigil yung silence na yon, sapagkat nag-i-expect na sila ng tinatawag nilang Misaya, at si John nga yung unang mensahero bago si Kristo. Di ba? Sabi niya, I will send my messenger bago siya pumunta sa sanlibutan para mangaral ng kanyang ministry. So nauna si John. Bakit ito mahalaga para sa magbabasa ng Biblia? Ano kalagaan nito, brother? History naman yan eh. Diba? Anong kinalaman yan kung ako magbasa ng Old Testament? Tandaan natin mga kapatid na minsan pag nagbabasa tayo ng New Testament, nagtataka tayo, may question tayo. Saan ang galing yung mga Pariseo? Bakit may mga Sadduceo? Bakit ganun ang pag-iisip nila? Ba na-notice niyo yan? Bakit sila na dinidebate ni Kristo? Di ba, ang pag-isipan natin minsan sabi, di ba sila galing sa Judaismo? Di ba ang Judaismo, yun yung turo ng mga Israelita? Yun yung religion ng mga Hudyo? Di ba yun dapat ang tama nung panahon nila na kung saan ay yun ang umiiral na religion sa tinatawag natin sa bansang Israel? Bakit nagtatalo sila ni Kristo? Minsan may mga ganong katanungan eh. Bakit tinitingnan natin yung sinusuplak niya yung mga Pariseo sa kanilang mga aral? Kung tutuusin, yun naman ang religion. Sabi nila, Judaismo ang religion daw ni Kristo. Bakit nagpagtalo? Bakit dito may kakita natin sa pagkaaral natin kung anong nangyari bago maganap ang pag-preach ni Juan Bautista at pagpasok ni Kristo sa kanyang ministry. Dito natin malalaman mga kapatid sa pag-aaral na ito. Ang New Testament ay hindi maunawaan ng hiwalay sa political and religious development
ng 400 years. So bakit may mga Roman rule? Diba? Bakit ang templo giniba? Bakit may mga ganun? Bakit may mga tinuligsa si Kristo? Maraming mga event, mga kapatid, na magkaroon ng tanong sa atin na ang kasagutan na andito sa dumaang 400 years na ito, mga kapatid. Ang Roman rule, synagogue, worship, sectarian groups, lahat na ay may origin sa panahong ito. Ibig sabihin, lahat na nakikita natin mga sekta ay nandoon. Dito po nag-originate sa 400 years na yon na lumipas bago mag-umpisa ang ating Panginoong Hesus ng kanyang ministry. The gospel assume na alam ng magbabasa ang environment na ito. So, ibig sabihin, pag nagbasa tayo ng Biblia, ng New Testament, dapat alam natin ang background. Diba? Lagi natin sinasabi, para natin maintindihan sa humility, babalik ka doon sa senaryo kung kailan sinulat. Aalamin mo yung background ng sumulat, ang background kung bakit nagsinulat. Tanong natin, di ba ang mga apostoles na sumulat ng Biblia, mga writers ng Biblia, di ba mga speaking Galilean sila? Ang language sila Galileans. Bakit sila nakapagsulat ng Greek? Di ba? Si Matthew nagsulat ng Greek. Si Pedro nagsulat ng Greek. Si Pablo nagsulat ng Greek. Yung mga writers ng Biblia, ng New Testament, marunong silang sumulat ng Greek. Kaya ang New Testament nasulat sa Greek. Hebrew language naman sila. Yung katanungan yun, paano sila natuto? Alamin natin mga kapatid, bakit nagkaganon sa pag-aaral na ito. Sa Galatians 4:4, ganito nakasulat, datapwat nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. So tingnan niyo yung timing ng Diyos, no? Kaya ang Diyos hindi natin pwede pangunahan eh. He has His own proper timing. Tayo lang palaging mga tao na medyo mainipin eh. Di ba? Pagka gusto natin, pag sabi natin gano'n, andyan agad. Pero tingnan natin yung proper timing ng Diyos, no? May timing talaga siya eh. Sa Matthew 23, Jesus confronts groups that originated in this period. So nakita natin na si Kristo ay pinumpronta niya yung mga groups na yon na nag-exist ng kanyang panahon. Mamaya magbigay tayo ng sample kung paano niya pinumpront. Sa Malakay, siya po yung the last prophet na around 430 BC. Dito po, ang huling mensahe ni Malakay ay tungkol sa corruption, sa priesthood, worship failures, at pagdating ng messenger. Ito po yung huling mensahe ni Prophet Malakay. Patungkol po yan sa corruption. O kita mo, kaya ang corruption ngayon hindi na bago yan. Corruption sa panahon natin. Noon pa man, sa panahon ng Israel may corruption na. Mayroon pang tinatawag na corruption. Ito ba't hindi ito? Kasi corruption ito sa priesthood eh. Doon mismo sa, hindi lang sa politika, kundi pati sa religious na pamamahala. Worship failures. Ang pagdating ng mensahero. Ito ang nag-set ng expectation, dapat may darating bago ang Messiah. So yung dahil dun sa ano na yon, sa message ng Malakay na yon, nag-expect sila na dapat may dumating na mensahero na mag-introduce ng Messiah. Yun nga yung si John the Baptist. Kaya kumbaga sa nang dumating na nga, si Juan the Baptist, nung lumabas na, alam na ng taong koneksyon. Na si Juan, siya po yung mensahero ng darating na tagapagligtas nila. Makikita din natin yung isang reason kung bakit nila hindi tinanggap si Kristo. Makikita natin kung anong mga rasones. Bakit hindi nila tinanggap? Makikita natin mamaya sa patuloy natin pag-aaral ito, mga kapatid. Pasensya na kayo, medyo 400 years to, baka abutin tayo hanggang bukas. So, yan mga kapatid, tingnan natin. Sa Malakay 3:1, ganito sinasabi, narito aking sinugo ang aking sugo, at ang Panginoon ng inyong hinahanap ay biglang paroroon sa kanyang templo, at ang sugo ng tipan na inyong kinaliligayahan, narito, siya'y dumarating, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So ito yung mensahe ni Malakay patungkol po sa mensahero na mauna bago ang Messiah. So alamin natin mga kapatid, ano yung major events during the 400 years? Ano yung mga nangyayari doon sa panahon na yon? Una, yung the Persian period. Yung bago ang Persian, di ba may dumaan na Assyrian, tapos Babylonian. Tapos itong panahon na to na kung saan ay nagkaroon ng silence sa Biblia, ito po yung tinatawag natin na Persian period, around 539 to 331 BC, ayon sa mga pag-aaral ng mga scholars.
Israel is under Persian Empire. Kung naalala nyo, sila ay naging under ng Babylon. Alam yung kantang Rivers of Babylon? Kinakanta nila yun eh. By the rivers of Babylon. Ang saya, no? Pero alam niyo bang history nun? Yun yung panahon nagdadalamating Israel. Kaya kung titinan mo, sayawan mo pa yun, parang iniinsulto mo Israel eh. Basahin natin ha, ano pong nakasulat dyan sa patungkol po sa kanta. Kaso lang kanta kasi parang masaya. Masaya ang pagkagawa. Tingnan niyo sa Salmo 137. Anong nakasulat mga kapatid? Tingnan natin ha. Ang sabi niyan sa Psalms 137, ganito po nakasulat. Ang sabi niya. Yan. Ang sabi niya rito, at sa tabi ng mga ilog ng Babylonia, doon nag-upo tayo, nag-iyak tayo ng ating maalala ang Sion. Tandaan natin ang Sion, ito yung bundok ng Israel. Diba? Sabi niya sa English, ganito siya nakasulat, by the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept. Then mo wept ha, hindi lang basta cry. Pag sinabing wept, matinding pag-iyak yun. So, pero pag kinakinggan mo music, ang saya, no? May mga gumaganong-ganong pa yun eh, diba? Tapos, when we remember Zion. So, nandun sila sa captivity ng Babylonia. At bakit sila nasa in-depth trouble o in-depth na kalukutan? Sapagkat hindi sila allowed magsamba. Kaya nandun sa rivers of Babylon, naalala nila pagsamba nila dati nang hindi pa sila na-captured ng Babylonian Empire. Ngayon dito sa Persia, mga kapatid, andun sila ng Persia, pagan pa rin yan, pero medyo tolerant siya. Dito mga kapatid ay nagkaroon ng worship. Ang Jew, mga Hudyo, ay allowed mag-worship freely sa Jerusalem at na-rebuild pa ngayon templo. Diba? Ang Hebrew dito nag-shift on a daily, from Hebrew to Aramaic, shift in a daily language. Yun po nagkaroon din ng ano sa tinatawag nating pag-shift ng language. Ayon sa Ezra 1 verse 1 to 4, sa decree po ni Cyrus. Si Cyrus, siya po yung Cyrus the Great. Siya po yung ang king noong mga panahon na yon. So nakita natin mga kapatid, dito pa lang, meron na tayong na magpagkakaiba na between Persian period at saka Babylonian. Dito inalaw sila eh. At dito nagkataon na rebuild ang templo sa panahon na to. Yan, completion of the temple sa Ezra 6 verse 14 to 15. Balikan nyo na lang po yung ano na yun kasi mapahaba tayo pa din isa-isa natin. Ang sumunod pong event dito mga kapatid, yung tinatawag natin na pananakop ng Griego by under Alexander the Great. After ng Persian Empire, sumunod naman yung Grecian Empire under Alexander the Great around 331 BC. Dito mga kapatid, pananakop ni Alexander, dito na ano ko nakarinig yung Hellenization. Ano yung Hellenization? Yung po pag-spread ng Greek language and culture. Under kay Alexander, ang gusto niya ipa-implement ang Greek language at ang kultura nila. Na masasagot na natin yung tanong, bakit sila nakapagsulat ng Greek? Hindi naman sila Greek magsalita. Dahil dito, sa panahon ito mga kapatid, dito, ang bagong wika ng mundo ay Koine Greek, wika ng New Testament. Kasi pina-implement sa Hellenization, pina-implement na Alexander the Great yung pag-spread ng Greek language at yung kultura nila. So ano pang nangyari dito mga kapatid sa Hellenization? Bakit ito mahalaga sa New Testament? Una-una nga, nasagot natin yung tanong, bakit ang mga apostoles, hindi naman sila mga Greek, nakapagsulat ng Greek? Dahil dito, tinuruan sila ng Greek language, nagbago ang kultura, edukasyon at politika ng panahon na ito mga kapatid. Ang mga Hudyo were pressured to adopt Greek custom. Under sila ng Alexander. Kunyari, ako ngayon ang hari-hari ngayon. Kung anong customary ko, anong language ko, ipa-implement ko yan dahil akong hari eh. Ganitong nangyayari dito mga kapatid. Nagkaroon ng division dito ngayon. Mayroong mga faithful Jews at mayroong tinatawag natin na culturally Greek Jews. So ang tao ng Diyos nahati na. Mayroong talagang faithful pa rin sila doon sa mga belief nila ng mga Hudyo or mayroon silang mga Greek na na-invade na sila ng Greek culture dahil doon sa panahon ng Alexander the Great ng Hellenization ng panahon na yon. Ito ang naging ugat ng future conflicts na Maccabian. Ito yung original, dito ng original yung nagkaroon ng revolt. Yung mga Hudyo na lumalaban
yung mga Maccabees, mga ano, na lumaban dito sa conflict na ito. Ano sumunod? Sa Septuagint na ano, tinawag Septuagint na translation. The first translation ng Greek translation of the Old Testament. So dito mga kapatid, dahil sa laganap ng Greek language, yung Old Testament mismo na nasulat sa Hebreo ay itinranslate na po sa Greek. Ang tawag noon Septuagint, ang kanyang version around 250 BC. Ang terminong Septuagint or na nangangulugang 70 ay tumutukoy sa sinang-unang salin sa Grego ng Bibliang Hebreo. Sa original na natapos hanggang 72, tagasalin noong bandang ika-3 siglo before Christian era. So ibig sabihin mayroon bago yung Christian era, mayroon na pong na-translate na Greek language ang Old Testament. Yun nga yung tawag Septuagint. So doon yung nangyayari yun mga kapatid. Kaya nagkaroon tayo ng Greek na Old Testament. Ang Roman numeral na LXX para sa 70 ay ginamit bilang pagpapaikli. So pag may nakita tayong ganyan, ibig sabihin nun, that is a Septuagint translation of the Old Testament. Ito ay mga banal na kasulatan sa karaniwang wikang Griego para sa mga Hudyo ng diaspora na hindi nagsasalita ng Hebreo. So para ano yan mga kapatid para sa mga diaspora, alam mo naman mamaya, ang diaspora, i-explain natin yan. So isinulit na para sa pangkaraniwang wikang Griego, para sa mga Hudyo sa diaspora na hindi nagsasalita ng Hebreo. Kasi dahil nga nagrampant na yung may mga Hudyo na hindi na marunong magsalita ng Hebreo. Ang alam nila Greek. Kaya itin-translate ito, ang Old Testament, para mabasa nila at maintindihan nila sa Greek. Jews in Alexandria translated Old Testament into Greek. So, siyempre, ano sa kanila kumbaga ang Old Testament mahalaga sa kanila 'yon kasi doon nakasulat ang mga propeta Doon nila malalaman kung anong description ng Messiah nila at ano ang mga prophecy na nandoon doon sa libro na 'yon. Yung iba noon Greek speaking, Kaya nagkaroon ng mga efforts para ma-translate po yung Old Testament sa Greek. Majority of Old Testament quotes in the New Testament come from Septuagint. So, dito natin nakita na yung mga quotes na majority ng quotes sa New Testament ay galing po doon sa translation na yon. Ang Septuagint po ay Greek Old Testament Bible, ang Septuagint. Ginamit ng early Christian. So yung ginamit nila, kasi malamihan ng mga Greek speaking. Kaya nga, kung titingnan natin, doon natin naintindihan na ang New Testament, bakit siya naisulat sa Greek. At ang mga author ay Hebrew. So dati natin doon sa period na ito. Ito mga kapatid, dito at sa pang nangyari dito na major event, yung rise of the Jewish sect. So dahil nga doon walang revelation ng Diyos, walang propeta, walang revelation, dito lumitaw at umiral at nagsimula ang mga grupong ito. Pharisees, conservative, popular among people. Sila yung popular di ba? Mga Pariseo. Ang Sadducees naman, priestly elite, reject resurrection. Yan ang Pariseo. Ganiwala sa resurrection. Ang Sadducean din. Pero pareho silang Jewish sect. Pareho yung kanilang denomination. Essenists, separatists, Quram community believed to be the producers of the Dead Sea Scrolls. Sila yung mga Essenists. Ang Zealots, sila yung mga political revolutionaries. Patungkol naman sa mga political. Kaya malamang, itong mga Pariseo na to, ibang mga hindi naniwala kay Kristo dahil sa image niyang humble at medyo ang kinahanap nila yung political na kagaya ni David. Ang savior nila na mamuno sa kanila para i-turn down yung Roman Empire ng panahon na yon. Kaya ito yung mga Jewish sect na lumabas, sila sa Old Testament. Walang parisi doon. Dito yan nagsimula sa 400 years. Kaya nangyari diyan, nagkanya-kanya silang turo. Pag na-convert ka sa Sadducees, hindi ka naniniwala sa resurrection. Pero sa Old Testament ba may resurrection? Ezekiel, nandun yun. Diba? Ang Sadducees, wala So, ibig sabihin, nagkanya-kanya sila dyan. Nagkanya-kanya sila ng paniniwala. Mamaya kaya pagdating ni Kristo, hindi na to dahil nangyari yon sa period na ito mga kapatid. Yung sumunod pa mga kapatid, yung Maccabean Revolt. Dito po mga kapatid, under po sa isang leader na si Antiochus IV Epiphanes around 175 to 164 BC,
Masamang pinunong Grego, ipinagbawal ang pagtutuli at sabat. Yan, pinagbawal niya. Ano yun? Sagrado sa mga Hudyo yun, di ba? Ano pa? Paganong sakripisyo sinimulan ng kasuklam-siklam na paninira. So dito mga kapatid, ang nangyari, parang inano niya talaga, nagkaroon siya ng parang dinistro niya ang lahat ng worship ng mga Hudyo ng panahon, galing mga turo about sa worship, about sa lahat ng ganyan. Na kung saan ay inallowed yun ng Persian Empire na kahit na pag-ano sila, pero parang may freedom of religion sila ng panahon na yun eh. Pero dito kay ano na ito, ay talagang inano nila yung ano, dinestroy nila yung mga pagsamba na yan ng mga Hudyo. Kaya dito nag-umpisa ang Maccabean Revolt ng 167 to 160 BC. Sa imagsikang Maccabeo, mga kapatid, ay nagpapaalala na ang mga Hudyo laban sa pag-aapi at sa pilitang paghilinize ng Imperyo Seleucid. Seleucid isa sa mga ano yan eh, general ni Alexander. Na nagsimula ito noong lapastanganin ang ikalawang templo, pinamumunuan ni Matias at Judas Maccabeo, muling nabawi ang Jerusalem at naitalaga muli at ang templo na ipinagdiriwang ngayon bilang Hanukkah. Kilala ang kanilang tagumpay sa paggamit ng guerrilla makipaglaban sa mas malaking hukbo. So nagkaroon sila ng guerrilla type of pakikipaglaban at na-recover nila yung templo at nagkaroon sila ng tinatawag na peace, yung tawag na dedication, peace of dedication na tawag na kay Hanukkah, yung pag re-offering muli ng templo, mga kapatid. At nakikita natin dito yung Hanukkah, the Feast of Dedication, na-mention po yan sa Book of John. Commemorates the rededication of the temple, mentioned in the New Testament by Jesus. Jesus celebrated it in 1022. Pero itong, mga Feast of Dedication, ito po yung nagsisimbolize ng God's faithfulness during appreciation. Yun yung ginawa nila doon. Sabi nga sa John 10:22, anong sabi? And it was at Jerusalem, the feast of the dedication, it was winter. Hindi ito bahagi ng Levitical feast sa salusalata ni Moses. Kundi ito'y utos, ito po ay tinatawag natin historical Jewish feast ito na nangyari sa panahon ng intertestamental period. Yung feast na yun, mga kapatid, nangyari doon sa 400 years na intertestamental period. So kung makita mo, ng panahon ni Kristo, mayroon siya nakita natin sa dyan na it was the Feast of Dedication. Gawa yun nung sa 400 years na. Hindi yan kasama sa Levitical feast na makikita natin sa libro ni Moses. Wala yan doon. Kundi yan po historical Jewish. So after ng Greece yan, sumunod yung Roman period. Ano nangyari dito, mga kapatid? Rome takes over 63 BC. Di ba na-destroy sila 70 AD ba na yun eh? Dito 63 ang ancient Rome takes over 63 BC. Sinakop ni Pompey ang Jerusalem. Nagwakas ang kalayaan ng mga Hudyo. Simula ng pamamahala ng mga Romano na humantong sa panahon ni Jesus. Kung titingnan mo ng tumapatig si Kristo ay under na ng Roman na world ang Jerusalem, pati yung mga Hudyo. Nawalan sila ng parang karapatan, mga kapatid. Ang dito po sa pagkapanakan ni Kristo around 37 to 4 BC, si Herod the Great, yung nag-utos na patahin yung mga sanggol ng 2 years below. Hinirang ng mga Romano bilang hari ng mga Hudyo, si Herod the Great. Dakilang tagapagtayo, malawakang pagpapalawak ng templo. Paranoid at brutal, nag-utos ng pagpatay sa Matthew Capitulo 2. Kung titingnan mo, pinapatay niya yung mga siya din yung nakausap ng mga Magi, yung mga wise men na naghanap ng star, nakita nila yung stars ng sa pagkapanganakan ng ating Panginoong Hesus. And then dito, mga kapatid, ano pang sumunod? The synagogue system. So nakita natin from Greek, nakita natin yung pag-arise ng mga sectarian Jewish sect. Ngayon magkaroon na ng synagogue. Ano ba yung synagogue? Di ba yung parang ganito, tipunan, nagtitipunan ng mga Hudyo. Dito rin yan nangyari, mga kapatid. Bunga ng pagkatapon sa diaspora, kawalan ng madaling pagpunta sa templo, pagsapit ng panahon ni Jesus, ang mga sinagoga ay nasa lahat
naging sentro ng turo at buhay pang komunidad. So, nangyari, dahil nga sa Roman world na yan, ay nagkaroon sila ng na nagkawasak sila, nawalan sila ng karapatan. Dito mga kapatid, nang pagkaroon na ng mga kanya-kanya bahay, doon nagpapat ng bangkay patungkol Diyos Mater. No? Ora po, ito sa pagkalat ng Diyos sa iba't ibang ng Israel, di ba? Sila ang po yung nalabas sila tinitirhang Israel. Nangyari ito dahil sakop ng ngalat, activity, ex-Babel-activity, and then yung mga digmaan pa ng daan, at doon kami makakuha ng kabuhayan. Dito sa akin, mahirap sa probinsya, lumipat ako ng Maynila. Nagpasiklag ng matinding pag-asam. Ang mga grupo tulad ng Zelot ay umaasa sa kalayaan pampolitika. Tingnan yung mga Zelots, no? Sila yung political revolutionary ng panahon na yon. Kaya ang concept nila ng Misaya ay dapat kagaya ni David na magbibig sa kanya at raragsakin at tatalunin yung mga nagsakop sa kanilang mga bansa. Pero dito makikita natin sa Isaiah 9:6 na prophesy ang coming of King. Sa Micah 2, ang birthplace of the Messiah, kung saan. Ayan, a virgin birth, bigay ang anak dito sa Isaiah, ang anak ang kapamahalaan sa kanyang balika. Ayan, ini-expect nila yan mga kapatid. Tapos sa Bethlehem ang kapanganakan ng Messiah. Ito na mga kapatid, sabi nga kanina, in the fullness of time, dahil 400 years of preparation. Dito mga kapatid, the fullness of time will come, na kung saan ay, ano meron? Dito na papasok si Kristo eh. So pinadala si Juan de Bautista, ano meron na ngayon? Nang pumasok si Juan de Bautista at si Kristo para sa kanyang ano. Mayroon tinatawag na common language. Ano yun? Greek. So ano bang advantage pag ang isa lang ang language? Di ba madali mag-communicate? Pag sinabi ko kay brother, titimo tayo. Isang language sa salita mo, Greek lang. Lahat tayo nakakaintindi na eh. Hindi na kailangan ita-translation, di ba? Kunyari, pag salita nito minsan ng mga tanong, dati maintindihan, meron tayong Pilipino na hindi masyado makikinig ng English. Kahit tayo na nakikinig, minsan meron silang sinasabi na hindi natin masyado makuha. Kaya kailangan natin ng translation. Pero ng panahon na to, ang ganda ng timing ng ministeryo ng Diyos, na kung saan pumasok si Juan de Bautista, si Kristo, iisa ang language, mabilis magpalaganap ng salita. Ano pa? Roman roads. Wala ditong boss project ng panahon na yun eh. Lahat dito ay ano nangyari. Ang mga Romano kasi ng panahon na nag-construct sila ng mga daan. Kaya maganda na mag-travel. Kami timing ng Diyos ha. Kung ginawa niya ito na wala pa, ano mangyayari? The preaching ni Kristo.
Kung ginawa ng Diyos na wala pa ang language pa iba-iba. Pag namamuti na yun, kailangan pa i-translate ni ganito. Dito may Bible na Hebrew na na-translate sa Greek nang dumating si Kristo. Ang iba pa mga quotation, doon nga kinuha sa Septuagint eh. Ibig sabihin, napaka-smooth nung pagpasok ni Juan the Bautista at ni Kristo, tapos saan ay ma-introduce na yung Messiah at may palaganan ng Diyos yung kanyang plano. Kaya dito, nakita na may Roman road na eh. Di ba? Ang language isa, ang Greek ang gumawa. Tapos ang Roman, nagtayo sila ng mga project sa mga road, di ba? Synagogues. Kita mo? Mayroon na siyang ready to preach. Mayroon na siyang mga centers kung saan siya mag-preach. Di ba si Kristo nagpupunta sa synagogue? Eh kung walang mga synagogue, mahirap, di ba? Kaya tinan mo yung timing ng Diyos dito, mga kapatid. Messianic expectation, yan, bukas ang ano nun. Pagbagas nag-expect na sila ng Messiah. Ang problema, bakit ganun nakapreparasyon, walang halos naniwala kay Kristo. Iilan lang. Anong nangyari? Di ba? Anong nangyari sa panahon na yun, mga kapatid? Bakit nangyaring ganun? Una-una, yung nagkaroon sila ng sarili nilang belief. Yun ang sinasabi natin na sabi ni Kristo, you take the word of God in non-effect by your tradition. Dahil sa tradisyon, nagkaroon na sila ng tradisyon. Yung mga Hudyo na wala, labas na kay Moses. Bigyan ko kayo ng sample, mga kapatid. Ano, isang sample lang. Dito sa Matthew, chapter 5, verse 43. Isa lang ito, pero marami ito. Sabi dito, sa Tagalog, sabi dito, narinig ninyong sinabi. Anong ibig sabihin nun? Narinig ninyong sinabi, sabi ni Kristo, sa mga kausap niya. Narinig ng mga kausap, kanino? Saan nila narinig? Kay Moses ba? Hindi na ito kay Moses eh. Narinig nila doon sa salit-saling sabi. Nang sabi niya, ibigin mo ang iyong kapwa at kaputan mo ang iyong kaaway. Yun ang narinig nila. Narinig ba nila yun kay Moses? Hindi. Narinig nila yun sa traditional na lang mga ng panahon na yun. Sabi niya, pero bakit ko sinabi no? Sabi niya, upang kayo maging sabi niya, sinasabi ko, datapwat sinasabi ko sa inyo, sabi ni Kristo. Sabi niya, narinig nyo, sabi doon, sa narinig nyo, narinig nila yun sa tradisyon ng mga Pariseo, Saduceo, ng kultura ng panahon na yun. Nang si Kristo na kausap nila. Sabi niya, narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kaputan mo ang iyong kaaway. Tatapwat, kinorek ni Kristo eh. Tatapwat, sinasabi ko sa inyo, igibigin mo ang iyong kaaway at idalangin nyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Tanongan natin dito. Bakit sabi dito, ibigin mo ang iyong kaaway? Tanong, may kaaway ba, Christian? Yung alagad ba may kaaway? Yung isang taong sumusunod kay Kristo, may kaaway ba siya? Kasi sabi doon sa batas, sa narinig nila, ibigin mo ang iyong kapwa at kaputan mo ang iyong kaaway. Pero sinabi ni Kristo, huwag mo kaputan, mahalin mo. Bakit? Kasi ang tao ni Kristo, ang tao ng Diyos, hindi inutusan mga away. Inutusan tayong anong utos sa atin? Magmahal. So kahit kaaway ang turing niya sa'yo, kung titingnan mo, walang kaaway Kristiyano eh. Mayroon lang umaaway. Kaya pag titingnan mo yan, idalangin mo yung umaaway sa'yo, sabi doon sa verse. Kasi wala naman talaga ito yung kaaway eh. Pero yung tradition nila, may ganyan. Na sinabi doon, mahalin mo kapwa mo at kaputan mo. Pwede taliwas na sa utos ni Moses. Sabi doon, mahalin mo kapwa mo eh. Bakit lumitaw yung kaputan mo yung ano? Ang sabi doon, kaputan mo ang sayo ang iyong kaaway. Meron ba noon? Una-una, walang kaaway Kristiyano eh. Hindi dapat tayo mapuot. Pero doon sa narinig nila, saan nila narinig? Doon sa tradisyon ng mga sektang lumabas, ng mga sa Judaism na yan. Sabi niya, upang matubos niya ang nanga sa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkup sa mga anak. Sa Romans 5:6, sapagkat nang tayo ay mahihina, ay namatay si Kristo sa kapanahunan dahil sa masama. So, napaka-timing ng Diyos, no? Kung titingnan mo yung Old Testament at yung dumaang 400 years na yan, maintindihan mo lalo yung sinasabi nating New Testament. So, talaga sa ating timeline, mga kapatid, yan. Simula sa creation, sa Old Testament, di ba, ganyan?
Yung summary po ng ating lesson. Ito, yung period na ito. Minsan nalineglect na ito eh. Pero ito yung susi para maunawaan mo ng lubusan ito at maunawaan mo kung bakit anong nangyari dun sa event na yan. Without this, yung bilog na ito, yung intertestamental period, mahirap. Hindi mo minsan maintindihan yung pag-uusap ng mga Hudyo at ni Kristo. Pero ngayon makita natin malinaw, doon pala lumabas yung mga haka-haka na yan na naging tradisyon ng tao at kinurik lahat ni Kristo. Kaya marami siyang inano doon eh. So dito mga kapatid, summary, ang 400 years ay hindi tahimik sa kasaysayan. Inihanda ng Diyos ang lahat. So sa history, hindi po nanahimik at gumagawa pa rin ang Diyos ayon sa kanyang plano. Ang kulturang Hudyo, pagkakalanlan, pangreliyon at mga inaasahan ay nahubog sa panahong ito. So nahubog yung tradisyon ng mga Hudyo. Una-una mga kapatid, sampo lang kita. Alam niyo ba yung nagtuturo na ang Diyos ay isa-isa sa bilang? Wala kay Moses yun eh. Saan naglitaw yun? Doon sa 400 years. Diba? Kaya sabi nila, ang Diyos is numerical one. Pero sa sulat ni Moses, ano nakalagay? Hindi numerical eh. Kahit yung Deuteronomy 6:4 eh. Ginamit na salita doon, may plurality, hindi isa sa bilang ng Diyos. Kaya isa sa mga reason, mga kapatid, na si Kristo hindi lang matanggap. Tapos sabi niya, ikaw, tao ka, nagpakunwari kang Diyos. Pero kung titingnan mo mga kapatid, nang dumating si Kristo, yung mga taong nag-preserve, naging faithful doon sa mga kasulatan at mga taong talagang ini-expect nila ibang expectation nila sa Messiah. Naalala niyo yung babae sa balon? Naalala niyo yung storya na yon? Sabi niya, alam ko pag dumating ang Mesias, He will tell me great things. Pero yung mga Pariseo, mga Saduceo, hindi na nag-grasyon. Sila nga nagpapapatay eh. Dahil iba yung nila, nawala sila doon sa mga prophecy na sinulat ng mga propeta, mga sinabi ni Moses, na iba. Tingnan mo yung mga apostles. Nang tinanong si Kristo, ano pa sabi ng mga tao? Ikaw daw si ganito, ikaw daw si ganyan. Sa'yo, ano ako? Sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Bakit sinabi ni Pedro yun? Kasi si Pedro, yung mga sumunod kay Kristo, nandun sila. Doon sa tamang propesya ng mga prophets na kanilang inalam. Pati nga yung di ba? Muy manindawin kung tutusin, Samaritana yon. Ang Samaritana is a mixture of mga 10 tribes na nakapag-asawa sa iba't ibang lahi na sa kapaligid nila. Na ang kapital na maghati nga yung dito, nahati yung Northern Kingdom, yung 10 tribes, at yung Southern Kingdom, yun yung Kingdom of Judah. Doon natin nakikita mga kapatid na napaka-importante ng panahon na ito. Kung wala ang panahong intertestamental, ang konteksto ng bagong tipan ay walang saysay. Dito nakasalalay, ito yung background ng context ng New Testament. Kaya napakahalaga na malaman mo yung event ng panahon na yan para po makita mo na yun pala ang background bakit nagkakaganito sa New Testament. Para ka nanonood ng movie. Pag hindi mo makita yung introduction, naghagitna ka na, yung maintindihan yung istorya. Bakit si ganito nagkaganyan? Bakit yung tatay niya ganito? Bakit yung nanay na ganito sa drama? Yung pala, hindi mo napanood yung umpisa. Kaya minsan ay mali yan siya. Wala siyang karapatan maganyan. Pero kung balikan mo yung una, ay kaya naman pala nagkaganyan yun eh. Dahil ganito pala ginawa sa kanya. O, di ba? Kaya maganda talaga na makita mo yung historical para lubos mo manawaan kung ano yung present. Di ba? So sana mga kapatid sa maikling na ito, iniklian lang natin. Kasi late natin mag-umpisa. Medyo mahaba pa nga tayo. Pasensya na. Pero salamat sa inyong time na sana ito nakabigay linaw sa atin para pag nagbasa tayo ng Biblia, lalo na New Testament, maintindihan natin bakit may mga ganyang event at bakit may mga question na lumalabas sa atin. Maunawaan natin kung bakit nangyari yung mga ito. Muli, isang magandang umaga.